Hello mga sir, ngayong araw ito meron tayong pasyente na PCX 150 dinala ni sir na kalag na ano? Anong problema rin? Anong problema nito sir? Ayaw po masusiyan. Ayaw masusian. Dala niya, may dala ka pang ano ECU sa receiver. Receiver sa remote. Dahil Para manyari sira yun sa akin. Pero hindi po, tinesting ko dun sa isang PCX din po. ito, tinesting mo na to. Ano nangyari dun sa PCX? Mandar naman. Kaya ano lang, dinala ko lang to para kunyari. Para Matest lang din. Okay. So mga sir, pag nagkaroon kayo ng ganitong trouble sa PCX nyo or sa Airblade nyo or Honda Click 150, huwag kayo agad magda-diagnose na sira yun or sira to. Pero may possibility kasi nasisira talaga to, lalo na pag nababangga, nasisemplang. Kasi ang PCX, nandito ang receiver niyan eh. Pag nasemplang kayo ng pakanan, pag na-damage to, minsan nadudunggol to eh. Nasisira talaga siya. Okay, ang problema nung kay sir is hindi nagre-respond yung susi. Nasaan na yung susi ni sir? Ayan, so kahit na pindutin natin to, yan, wala siyang response. Tapos, pag chinek natin yung battery, baka sabihin nyo kasi is baka lobat lang. So, ang gagawin nyo, check nyo rin yung battery. So, gamit tayo ng tester. Okay, punta tayo sa voltage. So, positive, negative. Check natin yung kanyang baterya. Sorry, medyo mahangin yung video ko So, ayan, 13 volts. So, boost yung battery. Okay, start tayo mag-troubleshoot mga sir. Dito muna tayo sa receiver. So, ang gagawin nyo rito mga sir is, kailangan nyo munang mahanap yung positive saka negative ng receiver. Meron akong papakitang diagram sa inyo. Yan, dyan sa diagram na yan, makikita nyo kung saan pumasok yung positive, which is pin number 33, tapos saan pumasok yung negative. Okay, so balik na tayo dito sa motor natin. Double check natin yung kanyang harness. Okay, makikita nyo, ito yan. Ito yung pin number 33. Okay? Kabalatan ko na siya eh. Yung parang blue-green na may black. Ito po yung positive ng harness na to. Miguel! Tara, Miguel. Hindi, napapakita ko dito kung paano mag-test. So again, since na nalaman natin na dito tayo, close up lang. Yun lang sa ginagawa ko. Kailangan natin malaman kung may positive na lumalabas dito. So kung may test light kayo, better. So ito, tester tayo. So positive side. Tapos titingnan natin yung negative. So ilan lumabas, Miguel? Basahin mo. 0.47, 0.48. Ilan yung baterya? Ang baterya dapat 12 volts, 13 volts. So lumalabas 0.4 lang. So ibig sabihin, somewhere sa harness, ito, may putol yan. Or pwede rin na yung tinatawag na backup fuse, which is this one, baka putol din. Pero ito mga sir is, makikita nyo sa, nakikita ba Miguel sa loob? Buo siya. So wala rito yung problema, nasa harness siya. So ang gagawin natin mga sir is, magbabypass muna tayo. Lalagay tayo ng wire mula dito bypass lang muna, testing. Lalagyan natin ito ng positive. Tingnan natin kung magre-respond ng motor. Okay, yung kabilang side sa positive. Sir, paano nga ako ng kung mag-respond yung ignition? Yun! Okay na. Okay na. Okay, sir. Ilang araw hindi umandar, sir? Tatlo. Ilang minuto ko ginawa? Wala pang 5 minuto. So, ayusin ko lang yung mga wire nito mga sir, tapos paandarin na natin siya mamaya. Okay, para doon sa mga nagtetest ng susi, hindi maandar yung mga susian nila, huwag kayo agad mag-diretso na receiver or susi yung problema. Check nyo muna yung wiring. Or pwede kayo mag-message sa page ko kung meron kayong mga issue na dito para sa mga mekaniko. Pwede kayo magtanong sa akin. Okay? Yan mga sir, naayos ko na yung wiring. Okay na rin yung, meron kasi siyang problema sa fuel hose kanina. Yan, ayos na rin natin. Pansamantagal para mauwi ni sir. Yun. Meron na susi and naandar na. Happy ka na sir? Hindi na ako.
sir, videohan lang kita hanggang makalayo. Ano, maandar pala yun, no? Maandar pala yun. Bye-bye, bye-bye. Yan, kasama nila yung si Madam, girlfriend niya. Yun yung motor niya kanina. Yan, dalawa na silang uuwi ngayon. Sinaandar na yung PCX.